One Night Mistake with a Stranger. Part 2. Raul, tumawag na tayo ng mga pulis, sabi ni Belinda sa asawa. Mag-aalas 10 na wala pa ang anak nilang si Janela. I'm worried kung anong maaaring gawin ng anak mo. Alalang-alala na siya para sa anak. Being the unika iha, ganun na lamang ang pag-aalaga nila rito. Janela was not a brat though, kagaya ng ibang anak na only girl. With her liberal upbringing, she managed to speak her mind about what she wanted in life and independently achieved her goals. Kahit nga ayaw nilang mag-asawa ang desisyon nito, isang halimbawa ang trabaho nito. Huminahon ka, mahal, ani Raul na nakadungaw sa bintana at hinihintay ang pagdating ng kanilang anak. Matino si Janela, walang mangyayaring masama sa kanya. Oo, matino nga siya. But in her condition now, being rational is far from her mind. Nagpalakad-lakad siya paruot parito. Raul, please! Humingi na tayo ng tulong sa mga otoridad. Tinawagan mo ba ang cell niya? Oo, pero hindi ko siya makontak dahil ini-off niya ang kanyang cellphone. Tinawagan ko na rin lahat ng kaibigan at kaopisina ni Janela. Nagbabaka sakali akong kasama siya ng isa sa mga yun. Pero wala raw ito sa kanila. Kasalanan ko to. Nagsisising sambit ng asawa. I should have talked to her. Lumapit siya rito. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Raul. Ginawa lang natin ang nararapat para sa ikabubuti ng anak natin. Hindi pa nga lang nare-realize ng anak natin yun ngayon. Next time, hindi na natin siya pipilitin. Pababayaan na lang natin siya kung ano ang gusto niya. Biglang nag-ring ang telepono. Number ng cellphone ni Janela ang nakaregister sa caller ID, kaya agad na iniangat ni Raul ang auditibo. Janela, anak, nasa ka ngayon? Kaagad na tanong nito sa kabilang linya. Ilang sandaling nakinig ito sa sinasabi ng kanilang anak. Raul? Sumenya siya na ipasa nito ang auditibo sa kanya. Janela, anak? Mangiyak-ngiyak na sambit ni Belinda. Pagkabigyan nito sa kanya ng auditibo. Where are you? Nag-aalala na kami ng papa mo. Ma, I just need some time alone. Saan ka magpapalipas ng gabi? Sa hotel, sa kotse. I don't know. Basta, don't wait for me. Uuwi na lang ako. Iha, don't do this. Pakiusap niya. Come home and we'll talk. Narinig niya ang paghikbi ng ina. I can't find him, Ma. Her daughter said in between sobs. Ilang oras ko na siyang hinahanap sa lahat ng mga lugar na madalas naming puntahan. Pero wala siya. Alam niya ang tinutukoy nito ay si Ali. Janela, iniwanan niya ako, Ma. Patuloy nito. Hindi siya nagpaalam sa akin. Basta na lang niya ako nilayasan. God, pakiramdam ko isa akong basura. Iha, susundin ka namin ng papa mo. So tell me, where are you? Hagulgul lang ang tanging sagot nito. Then after a few seconds, she said, Ma, please, I wanna be left alone muna. Okay? Hindi na niya nakuhang muling makiusap pa dahil pinutol na nito ang linya. Well, untag ni Raul pagkababa niya ng telepono. Nasaan siya? Umiling siya. Ayaw niyang sabihin. Pabayaan daw muna natin siyang makapag-isa. Humugot siya ng malalim na hininga. Raul, nasaktan natin ng labis si Janela dahil sa ginawa natin. Maghintay tayo, Belinda. You'll see. Everything will turn out well. Niyakap siya ng asawa. As of now, ibigay natin sa kanya ang space na hinihingi niya. Ali, asa ka ba? Umiiyak na wika ni Janela. Ali, please, magpakita ka na. Kahit na mamaos na, wala pa rin siyang tigil sa kakasigaw ng pangalan ng nobyo. Tila sa pamamagitan nun, biglang lilitaw ito. And then everything will be alright. Subalit habang tumatagal, it dawned on her that he would never show up. Muli niyang pinasadahan ng tingin ng paligid. Inabutan na siya ng gabi sa lugar na yun. Gayunpaman, marami pa ring tao at buhay na buhay pa rin ang syudad. Paboritong lugar nila ni Ali ang Baywalk sa Rojas Boulevard
kaya doon niya agad naisipang hanapin ito pagkaalis niya ng bahay kanina. Subalit halos nalibot na niya ang lahat ng kasulok-sulukan ng lugar. Ni anino ng nobyo ay hindi niya nakita. Ali, huwag mo kong iwan! Sambit niya na napaupo sa cement gutter ng Baywalk. Inubos niya ang laman ng bote ng beer at itinapon yun sa dagat. Ali! Napabuntong hininga siya. Pakiramdam niya ay bigla siyang napagod. Pumikit siya at sa isang iglap ay nanariwa sa alaala niya ang nakaraan. May field trip ang mga batang tinuturuan niya noon. Bilang advisor, nakatoka sa kanya ang 25 preschoolers habang yung ibang mga bata sa iba't ibang section ay binabantayan ng kani-kanilang mga teachers. Katatapos lamang nilang pumunta sa Manila Zoo. Ang kanilang susunod na destinasyon ay ang Intramuros. Patawid na ang mga bata sa daan when out of nowhere, a car approached their side. Halatang nawalan ng brake ang pagewang-gewang na kotse. Nagtakbuhan ng mga bata, ngunit may dalawang natira sa daan. Sa sobrang gulat, hindi kaagad nagawang kumilos ng mga ito at napaiyak na lamang. At that time, nasa likuran nila si Ali. Tatawid din sana ito patungo sa Intramuros nang makita ang eksenang yun. Mabilis itong kumilos at tinulungan siya at ang mga bata. Yun ang unang pagkikita nila. Ali seemed to be the hero every woman needed at the brink of crisis. Naobserbahan niya na magaling din itong humawak sa mga bata. Because after the incident, napatahan nito ang dalawang batang na shock at muling na-organize ang nagulong grupo ng mga preschoolers. That was the start of their unforgettable meeting. They became friends. Then eventually, more than that. Hindi ito mahirap mahalin. Dahil bukod sa mapagmahal ito sa mga estudyante niyang makukulit, talagang mabait ang binata. Simpleng tourist guide ang trabaho nito sa isang ahensya sa Malate. But he was proud of his work. He was proud to show the Philippines, not only to the foreigners, but to all the people who had lost their sight of the beautiful country we have. Gwapo ito, ngunit sa ugali nito siya lalong napahanga at napamahal. Alam niyang batid nito ang kaibahan nila ng estado sa buhay. Ngunit hindi naging hadlang yun sa pag-iibigan nila. Pag-iibigan? Naisip niya. Who was she kidding? Kung tunay ngang mahal siya nito, bakit siya iniwan nito? Bakit ipinagpalit siya nito sa pera? God, she felt so alone and rejected. Ali! Muli ay napasigaw siya at tinangkang tumayo. Subalit lang una siya. 3 bote ng beer lamang ang naubos niya. Pero dahil hindi siya sanay uminom, tinamaan agad siya. For the last time, she opened the final bottle of beer and swallowed it through, as if drinking it could numb the pain in her heart and fix her frustration. Ilang beses pa niyang isinigaw ang pangalan ni Ali, hanggang sa pakiramdam niya ay naubos na ang kanyang tinig. Napapikit siya at tumagas ang mga luha sa kanyang nakapinid na mga talukap. Gusto niyang maghimagsik sa tadhana sa nangyari sa kanya. Pakiramdam niya ay inagawan siya ng pagkakataong lumigaya. Sa katahimikan ng kotse habang nagdadrive, muling binagabag si Brian sa isiping kung kailan pa siya makakahanap ng babaeng makakasama niya sa buhay. Nang araw na yun, sa halip na ipag-drive siya ng driver niyang si Roy, pinauwi na lamang niya ito ng maaga dahil kapapanganak lang ng misis nito sa 5 supling. Wari lahat ng taong nakapaligid sa kanya ay swerteng nakahanap ng kabiyak, pero siya ay hindi. In spite of all the things he had and succeeded in having, there was still that emptiness in his heart. Dahil kaya ito sa pagiging workaholic ko? Naitanong niya sa sarili. God, it was such a frustrating feeling. At malapit na siyang mapagod sa lahat. Sumagi sa kanyang isipan ang marriage arrangement na binabalak ng kanyang ama para sa kanya at sa anak ng kumpadre nito. No love design, just pure business interest. Sunggabang ko na kaya sa loob-loob niya. Kahit walang pag-ibig na involved, at least may makakasama na ako. Still, he couldn't imagine himself getting into that kind of relationship.
It was cold and so mechanical. Sa halip na manatiling malungkot at maibangga pa ang kamahalang Jaguar XJ6 na sasakyan, inion niya ang radyo ng kotse at inaliw na lamang ang kanyang sarili sa mga nadadaanang view. Medyo lumalakas na ang ulan, kaya binagala na niya ng kaunti ang pagpapatakbo. Palinga-linga siya. Some people ran to a shield, pero yung iba naman ay tuwang-tuwang naligo sa ulan. Natutukan niya ng pansin ang isang babaeng palakad-lakad sa border ng Manila Bay. Kunway nagbabalancing ito, pero halata sa kilos nito na lasing na ito. At one point, she even took his breath away nang akala niya ay mahuhulog na ito, pero napahawak ito sa isang poste. Saka muling ipinagpatuloy ang ginagawa. Basang-basa na to sa ulan at sa nipis ng damit na suot nito, sigurado siyang nanginginig na to sa lamig. Bigla ay huminto ito sa paglalakad. Umupo ito sa isang madilim na bahagi ng border at nagtangkang humiga sa semento. Sa kalunos-lunos na itsura nito, hindi na siya nagdalawang isip na ihinto ang kotse at lapitan ito. "Miss, okay ka lang ba?" Tanong ni Brian habang nababasa na rin ang ulan. Hindi niya masyadong makita ang mukha ng babae dahil natakpan yun ng buhok nito. "Miss," hindi ito sumagot. Inalog niya ito sa balikat. "Miss, do you need a ride?" Humagikik ito. "Oh, oo, I need a ride to anywhere." Napangiwi siya. Mukhang may tama ata to ah. Subalit nang biglang iangat ng babae ang muka at hinawi ang buhok, napatda sa kintatayuan si Brian sa kagandahang tumambad sa kanya. Namumungay pa ang mga mata nito na tumingin sa kanya. Pwede bang hiramin ang jacket mo?" She said in a tattered voice, sabay yakap sa sarili nito. Giniginaw na kasi ko." Mabilis na hinubad niya ang kanyang suit at isinuot dito. "I was wrong," sa isip-isip niya habang pinagmamasdan ng babae mula ulo hanggang paa. Mukhang problemado ito, kaya siguro nagpakalasing. Sabi mo, hatid mo ko?" Saad nito. Nanginginig ang mga labi at putlang-putla na ang muka. "Sige na, please. Giniginaw na kasi ko." "Saan kita ihatid?" Tanong niya. "Sa Tagaytay." Tumayo ito. Sa kapasuray-suray na humakbang. "Tagaytay?" Bulalas niya. He glanced at his wristwatch. It was already 10:30 in the evening and he was already tired. Hindi niya na ito kayang ipag-drive sa ganong kalayong lugar. Kaya naisip niyang patulugin muna ito sa kondo niya. Anyway, mukhang harmless naman ito kaya wala siyang dapat ikabahala. Inalalayan niya ang babae patungo sa kotse. Malapit na sila ron nang biglang huminto ito at nagsuka. "Ay nako, kainis!" Mura niya nang maramdaman na sa kanya ito sumuka. "Hey, you're really drunk." Pinilit nitong tumayo. Ngunit muling nawala nito ng balanse at bago pa tuluyang malugmok sa lupa ay maagap na inalalayan niya ito. "Thanks." Nakangiting hayag nito. "You're my hero." "Kaya mo pa ba?" Tanong niya. Kahit malagkit ang pakiramdam niya at nababahuan siya sa sukang dumikit sa kanya, ay hindi na lamang niya ininda. "Come on." Iginiya niya ito patungo sa kinapaparadahan ng kotse niya at pagkatapos ay inalalayan itong sumakay ron. Mabilis lang ang biyahe. Pagkalipas ng halos 30 minuto ay narating nila ang kanyang bagong pagmamay-aring gusali. Binuhat na lamang niya ang babae dahil nakatulog na to. Agad na binuksan niya ang pinto ng penthouse nang marating ang pinakatuktok na palapag. He went straight to one of the rooms that had a soul bed at inihiga ito ron. Dahil bagong bili yun, hindi pa naaayusan yun. Kama lang ang gamit niya ron, aside from his laptop, air conditioner, one small table and a chair. Naupo siya sa tabi ng babae habang inoobserbahan ang kabuuan nito. Nagtaka siya sa sarili kung bakit niya ito inalok ng tulong. But he got his answer just by looking at her. So small and miserable. She was like a kitten trying to fade into the bed's softness. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na muling titigan ang maamong mukha ng babae. Maganda siya, sabi niya sa sarili. Not that pretty on initial sight, but the more he looked at her, tila lalong gumaganda ito. Unang kita pa lang niya sa mukha nito
Nakita na agad niyang ito ang tipo ng babaeng pinapakasalan. Soft and innocent looking. The type who must be cherished and protected. Ang tipo ng babaeng hinahanap niya. "Stop there, dude." Saway niya sa sarili. "You don't really mean what you said, right?" Subalit iba ang nararamdaman niya. He knew it was crazy. Pero pakiramdam niya ay kilala niya na ito. Was this really meant to be? Naitanong tuloy niya sa sarili. Baka ito na yung sinasabing destiny na pinagtatagpo ng tadhana ang dalawang tao. And it was quite meaningful dahil mismong sa araw pang yun nag-cruise ang kanilang mga landas when he was almost resigned to find the one for him and she came. Well, of course, aside from the bizarre situation of how they first met. Pilit niyang kinontrol ang urge na yakapin ng dalaga para tumigil na ang panginginig ng katawan nito. Pero dahil pareho silang may suka, nagpasya siyang punasan muna ito at palitan ng damit. Tumambad sa paningin niya ang maputi at malasot lang kutis nito nang mapagmasdan niya to. At dahil basa sa ulan, tumikit sa katawan nito ang damit panloob. He clearly saw all the assets naturally granted to her. Napalunok si Brian habang hindi niya napigilan ang sariling hagurin ng tingin ang balingkinitang katawan ng dalaga. Hindi lang siya maganda, sexy pa. Naramdaman niya ang biglang pagkabuhay ng init sa katawan niya at ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Excitement and anticipation wrapped him at alam niyang dahil yun sa babae na nasa harapan niya. Pikit matang tinuloy niya ang paglilinis dito. But his imagination only left him more aroused with each touch he had of her. Susuotan na sana niya ito ng damit nang biglang tumagilid ito at tumama ang palad niya sa isang bahagi ng katawan nito. Bigla siyang nagulat kaya napatayo ang binata. "Para kang sira, Brian," wika niya sa sarili. "I need a cold bath now or else hindi ko na mapipigilan ang sarili kong angkinin ng babaeng to." Makalipas ang 30 minutos, humiga na si Brian sa tabi ng babae. King size ang kama kaya malaki ang espasyong nakapagitan sa kanila. Anyway, his raging desire was already put under control under a cold shower. At inaantok-antok na rin siya, kaya agad siyang pumikit nang lumapat ang kanyang ulo sa unan. Nagising si Janela na nanginginig ang buong katawan. Unconsciously, nakita niya ang kumot sa kanyang katawan. Ngunit sa nipis nun, tila hindi rin nakatulong yon upang maibsan ang hinig na nararamdaman niya. Naghagilap ang kanyang kamay ng unan na pwedeng yakapin, pero isang matigas na bagay ang naapuhap niya. She felt the warmth that radiated from it, kaya agad na iniisod niya ang sarili papunta rito. Narinig niya ang mahinang salita nito nang maramdamang dumikit ang katawan nito. He turned towards her and tried to ward her off. Ginikinaw ako. Sambit niyang nakapikit pa rin. "Ang kinaw! Iyakap mo ko!" Saka muli niyang idinikit ang katawan dito. Napailing si Brian sa pagkakalapit nilang yun. Maya-maya, tila hindi na nito napigilang hapitin ang kanyang katawan palapit dito. "Babe, alam mo bang ginagawa mo?" "Babe?" Napabuntong hininga si Janelle. "Please." Unconsciously, lalo niyang isiniksik ang sarili rito. Magkahalong antok at hilo ang kanyang nadarama. But the warm arms around her felt so strong and comfy. Within, she felt safe. In mere seconds, she was already in his arms, with him holding her, kissing her, and almost near devouring her. Naramdaman niya ang pagaplos nito sa buhok niya at sa likod ng ulo niya palapit sa labi niya. "Babe, I want you so much." Wika ng binata na tila hindi na makontrol ang sarili. Something popped inside her head when she heard what he said. "He wants me?" Di makapaniwalang sambit niya sa sarili. Someone wanted her. Habang si Ali na 3 taon na niyang kasintahan ay ipinagpalit siya sa pera and easily cast her off. With that thinking, naipulupot niya ang kanyang mga kamay sa leeg ng lalaki and just followed his lead. Itinaas nito ang kanyang ulo
nang maramdaman ang mga halik niya sa balikat nito. Pagkway dahang-dahang lumapat muli ang mga labi nito sa kanya at malaya niya itong tinugon ng halik na tila walang katapusan. Sumabay ang dalaga sa lahat ng naisin ng binata kasama niya. Ramdam niya sa bawat kilos nito ang pag-iingat na masaktan siya hanggang sa marating nila ang sukdulan. Why didn't you tell me? Gulat na tanong nito nang malaman nitong ito ang unang lalaking umangkin sa kanyang katawan. Namumungay ang mga matang saglit na tinitigan niya to. Walang namagitang salita sa kanila. Hinaplos lamang niya ang gwapong mukha nito. Saka hinabig ang ulo nito upang magtagpo ang kanilang mga labi. Bukang liwayway na nang magising si Janela. Medyo masakit pa rin ang kanyang ulo at pakiramdam niya ay ang bigat dalhin ng kanyang katawan. Ilang sandali rin siyang nag-isip kung nasan siya. Ngunit nang naramdaman niyang gumalaw ang isang kamay na nakayakap sa kanya, ay biglang nagbalik sa isipan niya ang lahat ng nangyari kagabi. Ipinaling niya ang kanyang ulo at nakita niya ang lalaking nakahiga ng patagilid sa kanyang tabi. Mahimbing pa ring natutulog ito at nun lamang niya napansin na nakaunan siya sa braso nito. Ang isang kamay nito ay nakayakap sa kanya habang ang isang hita naman nito ay nakadantay sa kanya. Nakaramdam siya ng pumula ng mga pisngi sa posisyon nila at dahil na rin sa naalala niya ang kanyang naging behavior ng nakaraang gabi. Diyos ko, anong nagawa ko? Naitanong niya sa sarili. I gave myself to a complete stranger. Hala ko'y panaginip lang ang lahat. This is all a mistake. She admitted she was such a vulnerable emotional wreck. Pero ang sumama sa lalaking hindi niya kilala at may nangyari pa sa kanila ay isang pagkakamali. Hindi niya to gawain. Hindi siya ang tipo ng babaeng basta na lamang bumibigay. Masakit mang aminin, she was in need of someone's attention last night at nagkataon na naroon ng lalaki upang ibigay ang kailangan niya. Pero hindi na uli mangyayari yun. Yun ang sisiguruhin niya. Baka hindi lang kasi ang kanyang katawan ang matangay nito, kundi pati puso niya. At sa puntong yun ng kanyang buhay, she decided she didn't want any complication that referred to love. Dahil minsan na siyang nasaktan at ayaw niyang maulit yun. Dahan-dahang kumilos si Janela hanggang sa makawala siya mula sa pagkakayakap ng binata at saka mabilis siyang nagbihis. Pagkatapos niyang pagmasdan ang lalaking nahimbing na natutulog ay nilisan na niya ang lugar na yun. Ano kaya ang mararamdaman ng binata sa paggising niya ay wala na ang babaeng nakasama niya sa buong magdamag? At ito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po and God bless everyone.